Isang magandang hapon sa lahat ng taga-subaybay ng ating online prayer. Ngayon po ay araw ng Biyernes at nagkaroon ng pagbabagong schedule. Ako'y nalipat ngayon lang ng araw ng Biyernes, October 8, 2021. Habang hinihintay po natin ang mga ibang kapatiran, nais po nating batiin ang lahat ng mga kapatiran na nandiyan sa lugar po ng Amerika. Sila Ate Gina, mga Mang-Ilit, Gabito, sila Ruth, si Deborah, sila Ate Feli, at lahat ng mga kapatiran na nandiyan sa Amerika. Ganon din yung kapatid nating nasa Europe at sa Africa, asawa ni Ate Weng. Australia, yung aking kapatid at pamangkin na tumututok din online. And of course, punta tayo ng Asia, sa Middle East. Sila Pastor Fernan at iba pang mga kapatiran, sila Brother Danny at sa Singapore. Hello there. Sa Japan, sa Hong Kong at sa Pilipinas. Binabati natin ang mga kapatiran sa Japan sa pamumuno ni Pastora Saralyn, Pastora Lynn at Saralyn, Pastora Sam at BPC at saka yung mga miyembro. And of course, yung main, nandyan sila ating butihing Pastor Tom at ang pamilya niya, si RPD, SSM, Pastora Shirley Sagum Martin, Pastora Carla, Pastora Saralyn, yung leaders ng Gen X, Sayam, lahat ng mga core workers. And of course, yung ating patuloy na pinag-pray, Christ Ambassador, California, Guam, at saka Bangbang, Saudi Arabia also. In God's time, kapag di kalooban niya, maitatayo ang mga simbahang ito. So, magandang hapon po sa bawat isa at sa lahat ng mga nakatutok online sa buong Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat. Sa hapong ito, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos at pagkatapos dadako tayo sa diwa po ng panalangin. Ang sabi po ng Luke 14:26-27, If anyone comes to me and does not hate his father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, and his own life also, he cannot be my disciple. Medyo mabigat na salita ito, no? Pero pag-aralan po natin ang kahulugan. And whoever does not bear his cross and come after me cannot be my disciple. So para maunawaan po natin to, manalangin muna tayo. Panginoon, lubos kaming nagpapasalamat minsan pa na sa pagkakataong ito, kami po ay makadulog sa imbal na trono upang mag-aral ng salita, pagbulay-bulayan at dumako sa diwa po ng panalangin. Salamat sa bawat pusong handang makinig at tumanggap ng katuruan patungkol sa imbal na salita. Patnubayan mo, Diyos, ang mga lilipas na minuto upang kami matuto at walang masayang na pag-aaral habang kami nakatutok online. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming pagkakataon kapag pinag-aralan mo ang New Testament na yung mga mananampalataya, sila yung mga tinatawag na mga disciples. So, yung mga disipulo, sila yung mga tao na kasumpong ng katwiran, katotohanan, kaalaman, pananampalataya patungkol sa ating Panginoon Hesus. Kaya dahil dito, sila ay sumunod sa Kanya. They are followers and also at the same time, disciples. So, tayong mga Kristiyano, pwede tayong tawaging mga disciples sapagkat naging posible sa atin na tinanggap natin si Jesus, naligtas tayo, pinatawad tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. So, ikaw ngayon, kapag ginawa mo mga bagay na yon, matatawag kang followers of Christ or a disciple of Christ. At ang sabi dito, to be a disciple means to be a disciplined Christian. Kapag ikay natawag na disciple, dapat meron kang katangian na disiplinado kang Kristiyano. Ikaw ay nasusupil. Hindi na mga pastor, kundi ang salita ng Diyos.
alam natin, to be a disciple, it is a costly business. Ibig sabihin, ang pagiging disipulo, ito ay napakahalagang tungkulin. Hindi ito negosyo, kundi ito ay napakahalagang tungkulin ang ibig sabihin na ating kinagagampanan. At katulad ng isang sitwasyon, pangyayari kung paano si Pedro ay nasubok ang kanyang pagiging disipulo, ang kanyang pagiging followers of Jesus Christ. Kung alam natin, ito yung time na nagkaroon po ng denial si Peter sa ating Panginoon Jesus. Tinanong lamang siya ng servant sa John 18:17. The servant girl who kept the door said to Peter, "Are you not also one of this man's disciples?" Anong sagot ni Peter? "Oh, no, I'm not." Yung tanong ng servant girl, yung isang katulong, medyo matalim na tanong. Direkta. Talagang may paghahamon. Di ba? Disipulo ka na itong taong hinuhuli na yan. Hindi ako. Talagang decisive ang kanyang pagkatong. May pandiling lang. Kung tayo ang tatanungin, bago man o luma, kaya ba nating sabihin, ikaw ba ay born again Christian? Kaya ba nating sabihin, yes? Or pag nahihiya ka, no? Ang pagiging disipulo ay disiplinado. Dapat ito ay natuturuan, tumatapang, tumatayo, may paninindigan. Ito ang dapat na katangian ng isang disipulo. So what then are also other marks of a true disciple of Jesus Christ? Ano pa mga ibang palatandaan o marka? Ito nga yung unang palatandaan. Dapat daw meron tayong hating. If any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sisters, and his own life, he cannot be my disciple. This is sound strange, parang unusual. Parang kakaiba, napakatalim ng mga tanong o sinasabi ng verse na ito. Ito yung isa sa mga palatandaan ng pagiging disipulo. Mariin, malinaw na ini-emphasize sino mang tao na hindi mapupuot sa kanyang mga magulang, asawa, anak, maging sa kanyang sarili, he cannot be my disciple. So, ibig ba sabihin, kailangan kong mamuhi, magalit, mainis sa aking mga magulang, asawa, anak? Hindi po, parang ito ay may katanungan. Parang ganito lang ang pinakasimpleng tanong niyan. Sa lahat ba ng mga bagay, si Jesus pa rin ang siyang nangunguna sa iyong buhay? Ito po yung bilang isang mga manampalataya, bilang isang Kristiyano, hindi naman you have to abandon your family, your wife, your parents, your loved ones. Hindi, parang ito'y sa simpleng katanungan, tunay nga bang ang Diyos ang siyang nangunguna sa buhay po natin? Kasama natin ang ating mga pamilya, pero meron tayong instinct na merong Diyos na siyang gumagabay sa atin, binibigyan natin ng pansin, although kasama natin ang ating mga pamilya. Ito po ay isang katanungan na si Kristo nga ba ang siyang pinakanangunguna sa ating buhay, sa ating puso, sa ating trabaho, sa lahat ng ating mga ginagawa. So parang may instinct ka na mayroong isang Diyos na kaantabay mo habang ikay namumuhay. Hindi na may ibig sabihin mamuhi ka sa mga magulang mo para lang makasunod ka. Ito'y katanungan lamang na si Jesus ba ay kabahagi, kasama, nangunguna sa ating buhay. Ito yung unang katanungan lamang. Ganito lamang kasimple yung hating na sinasabi, hindi yung mapuot, magalit, Yun ang unang marka. Ikalawang marka ng pagiging disipulo, tinatawag na cross-bearing. And whoever does not bear his cross and come after me cannot be my disciple. Cross-bearing yung pagpasan ng krus. Hindi naman ibig sabihin yung cross-bearing, pinapasan mo ang krus, pinapasan mo yung problema mo sa araw-araw,
ikaw ang nagdadala. Hindi naman ganito ang ibig sabihin ng cross-bearing o yung pagsunod mo sa Panginoon, kailangan mo pasanin ang sarili mong krus. Ito lang yung ipinapakita na makibahagi tayo doon sa mga sufferings and death ng ating Panginoon. Parang katulad ng ating communion, inaalala mo, sinasariwa mo ang ginawa ng ating Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo. Nagiging kabahagi tayo, inaalala natin. So, kung siya'y nakapagtiis, sa biyaya ng Panginoon, makakapagtiis din tayo. Ang ibig na sabihin, kailangan makibahagi tayo doon sa dinaanan ng ating Panginoon Jesus. Siya'y naghirap, so siya ay maraming mga tao na hindi nakaunawa sa kanya, pinersecute siya, hindi siya maintindihan. So, parang kapag nararanasan natin ito, nararamdaman nating kabahagi tayo doon sa mga nadaanang buhay ng ating Panginoon Jesus. Pero higit sa lahat, na dapat po nating maunawaan, yung mga nadaanan niyang yon ay kinuha niyang ang lahat ng paghihirap na yon upang ikaw ay gumaan ng buhay. Kinuha niyang makasalanan natin upang ikay maramdaman mong ikay matuwid, banal at katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon. So, ito yung pagiging nagkaroon ng kabahagi ang Diyos sa buhay natin nung tinanggap natin yung lahat ng tinapos na gawa ng ating Panginoon Jesus. Ito po yung hindi siya literal na cross-bearing, bubuhatin ko, dadalhin ko anumang pagsubok na aking dadaanan. Hindi po, maging kabahagi. So, mapagtatagumpayan natin yan ang lahat ng mga nagiging nadaanan natin sa buhay, sapagkat nadaanan din ni Jesus yan. Siya yung pinakamodelo natin, nagtagumpay siya, dahil tayo ay kabahagi niya, kaya magtatagumpay din tayo sa mga pagsubok na dinadaanan natin sa bawat buhay natin. Kung aking tatanungin, can you say openly na ikaw nga talaga ay tunay na mananampalataya? Meron kasing mga Kristiyano, kapag pagsubok, ayaw na nila. Para bang pakiramdam nila, kaya ako kumilala sa Diyos, akala ko wala na akong problemang kakaharapin. So, actually, nung makilala mo si Jesus, doon ka nga nabuksan ay yung espiritu, nakikita mo yung problema on the negative side at yung kasagutan on the positive side. So, may struggle, mas nakikita mo pa nga. Hindi katulad nung araw, pag meron kang problema, ang magiging solusyon mo, kung anong maisip mo na lang, sagutin mo yon o tugunin mo yon sa magitan ng iyong kakayahan. Pero sa ngayon, kapag meron tayong mga dinadaan ng mga suliranin, ipagkatiwala natin sa Diyos, sasamahan tayo ng Panginoon, magtiwala tayo, manampalataya tayo, itatawid tayo at sasamahan ng Panginoon upang mapagtagumpayan natin yan at manatili kang tunay na disciple ni Jesus. Pangatlo, ano ang isa pang palatandaan ng pagiging disipulo? Giving up everything. Luke 14:33, so likewise, whoever of you does not forsake all that he has cannot be my disciple. Parang napakatindi nito, ano? Na sino man ang hindi iwaksi, talikdan ng lahat, hindi siya pwede maging disipulo ko. So, hindi naman ibig sabihin kapag iwaksi, iwanan ang lahat. So, para bang sa buhay natin, kung ano ang meron tayo ngayon, hindi yan ang maging sandigan natin. Yung ating buhay, malakas ako ngayon, hindi ko kailangan ng Diyos. Ganyan ang mga karamihan ng mga European Paano pa sila mananalangin? Lord, give me money. Marami silang pera. Nananalangin ng lakas, malakas naman sila. Malakas malusog. Dahil malinis ang lugar nila. So, hindi sila nagkakaroon kaagad ng sakit. So, tayo, para bang huwag nating idepende, isandal ang buhay natin dahil meron tayong magandang bahay,
meron tayong ari-arian, meron tayong pananalapi, maayos ang lahat ng pamilya. Hindi ito yung tinatawag na i-give up mo muna lahat yan. Ibig sabihin, huwag mong sandalan, huwag mong hindi doon na nababase ang buhay mo bilang isang tao. Kasi paminsan meron tayong pakiramdam o pag-iisip, pinaghirapan ko to, tinrabaho ko ito, kaya ako nakarating sa ganitong kalagayan. Minsan meron tayong ganung kaisipan. So yun ang tinatawag na self-performance, self-effort. Kaya mo na-attain, kaya mo na-achieve ang lahat ng mga bagay na yun sapagkat nagpakahirap ka. Oo, tama yun. Ginawa mong lahat yun. Pero ang Diyos pa rin ang nagtulot upang ma-attain mo ang lahat ng mga bagay na yun. Pwede namang kayod ka ng kayod, pero walang nangyayari dahil sariling pagsikap. Pero kapag ang Diyos ang siyang kasama mo, ina-acknowledge mo sa lahat ng mga paglilingkod, pagtatrabaho, o ano man ang ginagawa natin sa trabaho, sa ministry, kapag ito'y ipinagkakatiwala nating lahat, ang Diyos na ang siyang magpapala. Para bang sinasabi mo na, all that we have were only given by God through grace. Lahat ng possession na ito, hindi ko naman na-achieve, na-attain ito, kundi sa biyaya lang ng Panginoon, ang pag-ibig ng Panginoon ang siyang nagkalob ng lahat ng ito. So, ito po yung sinasabi ng pag-give up everything. Yung isang tabi mo yung pagtitiwala mo sa mga na-achieve mo, bagos isandal mo ang iyong buhay at pananampalataya sa Diyos. After all, sabi ng Panginoon, kapag sinasabi nating tinrabaho mo lahat yon, ito naman ang sagot ng Panginoon sa inyo o sa ating lahat. The earth is the Lord and the fullness thereof. Ang lahat ng nakikita mo sa ibabaw ng lupa, sa Diyos lahat yan. Ngayon, tanong, anong pag-aari mo na hindi pag-aari ng Diyos? The earth is the Lord and the fullness thereof. Ang lahat ng bagay na nasa ibabaw ng lupa, pag-aari ng Diyos lahat yan. Yung salapi mo, kayamanan mo, pamilya mo, possession mo, lahat yan ay sa Diyos lahat yan. We are only stewards. Tagapangasiwa, tagapagbantay, mga katiwala lamang tayo. So naway, dahil ginawa tayong katiwala ng Diyos sa mga possessions natin, naway matuto tayong maging responsible sa mga biyaya at pagpapala ng ating Panginoon. So, ang Diyos, una tayong pinagkakatiwalaan, mga magulang at kapatid, sa maliit na bagay. Tandaan po natin, kapag ikay pinagkatiwalaan ng Diyos sa maliit na bagay, pwede kang pagkatiwalaan ng Diyos sa malaking bagay. Ngunit, kung hindi ka mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, hindi ka rin pwedeng pagkatiwalaan ng Diyos sa mga malaking bagay. Tandaan po natin yan. With regards to our possession, tayong lahat ay tinuturuan ng Diyos. Magiging matapat ka ba sa mga maliit na biyayang tinatanggap mo? Kapag naging matapat ka doon sa maliit, pwede kang i-bless ng Panginoon, pwede kang pagkatiwalaan ng maraming bagay sapagkat nasanay ka na simula sa maliit, palaki ng palaki. Pero doon pa lamang sa maliit, hindi ka na pwedeng pagkatiwalaan ng Panginoon. Lalong hindi ka niya pagkakatiwalaan sa mga maraming bagay, sa malaking bagay, sa malaking pagpapala. So, nagsisimula ang lahat sa maliit. So, tandaan po natin na kung halimbawa, dumating ang punto na God will take away from us money, possession, house, car, loved ones. Kung sakaling dumating ang punto na ang sitwasyon ay mawala sa atin ng mga bagay na yon, what will be our reactions? Merong sample sa Bible. Basahin natin ang buhay ni Job. Ang lahat ay kinuha sa kanya. Meron siyang asawa na nung pinagpapala sila, kabait, very loving wife.
Pero nung naghirap sila, sumpain mo ng Diyos at pagkatapos mamatay ka na. Sabi ganun. So yung kanya mga best friend na 3, sa halip na kaunsilan siya ng mabuti, bagkus kinutya pa siya. Yan ba yung Diyos na pinagtitiwalaan mo? Pero ano naman ang sagot ni Job? Hubad akong isinilang sa ibaba ng lupa. So hubad din akong babalik. Purihin ng Panginoon. So anong pwedeng ipagmalaki, Job? So nung nakita ng Diyos ang puso ni Job, nasubok siya hanggang sa malaking bagay. So anong nangyari sa kanya? Dinoble ng Diyos ang mga pagpapala. At pagkatapos sabi pa nga doon sa mga huling talata ng Book of Job, ang kanyang mga anak, ang gaganda. Talagang ang beauty pang, hindi lang pang Miss Philippines, Miss International, pang Miss Universe. Global beauty ang mga anak ni Job. Sayang nga lang hindi natin inabutan yung mga magagandang na anak ni Job. So, kung sakaling dumating sa atin ang mga bagay nito, after all, masasabi natin, lahat naman ng ito ay galing sa Diyos. So, purihin ang Panginoon. Yan ang nasabi ni Job. Pang-apat na ano ba yung palatandaan o marka ng pagiging disipulo? Continuing. Nagpapatuloy, ibig sabihin, hindi tumitigil. John 8:31 says, "If you continue in my words, then you are my disciples indeed." Kung kayo magsipanatili sa aking salita, tunay nga kayo'y aking mga alagad. So, ang palatandaan ng isang mananampalataya, continuing, nagpapatuloy, hindi tumitigil. Maaring itanong ninyo, Pastor, paano po yung 10 taon, 20 taon na kasama sa church at pagkatapos huminto na? So, sila po ba ay disipulo? Hindi natin pwedeng hatulan. Pwede rin na, kasi kung tunay na ikay nagkaroon ka ng born again experience in your spirit, hindi ka dapat humihinto. Dapat ikay nagpapatuloy, hindi ka dapat tumitigil. Kapag ikay tumitigil, meron lang question mark, but we cannot judge that person. Siya ba ay ligtas o hindi? Diyos na lamang nakakaalam. Pero ang aking dinidiin dito, if you are a true followers of Christ, there should be a continuity. Nagpapatuloy, hindi tumitigil. Ano ba ang pwede magpatigil sa atin? Mga tribulation, mga pagsubok. Ang mga unbelievers, may mga pagsubok din silang kinakaharap. So ikaw, kung may pagsubok naman, at least meron kang Diyos na siya nga antabay sa'yo. Don't give up, my brothers and sisters. Walang bibitiw. Tuloy tayong lahat. Continuing, nagpapatuloy, hindi tumitigil. Dapat ito yung marka ng isang tunay na disipulo ng Kristo. Ikaw at ako dapat maging ganito. To continue means just rest in Christ. Ipagkatiwala natin ang buhay natin, i-enjoy natin ang ating pagiging mananampalataya sa ilalim ng biyaya ng Diyos. Putting everything under His grace. Lumago pa tayo sa Panginoon. Sabi nga ng mga ibang mga nagtuturo, kung ang mga doktor nag-aaral sila na 10 taon plus other years of experience, nagpapakadulubhasa ng pagiging doktor. Hindi na tumitigil hanggat hindi naging mahusay. Ang mga teacher, hindi lamang sapat matapos ang 4 years, sila ay nagmamaster sapagkat gusto lang makakabisa yung kanilang profession. Tayo bilang mga mananampalataya, nung makilala natin ang Panginoon, urong-sulong ang nagiging buhay natin. Dapat, we have to shape our lives in conformity to His Word. Dapat mahugis natin, maukit natin ang buhay natin na halintulad doon sa salita ng Diyos. Sapagkat the Word of God is the final authority of our lives. And of course,
mamuhay tayo nagpapasakop sa salita ng Diyos. So, sa hapong ito ay ang tanong ko ay ganito: will it help me to continue in His Word? Makakatulong ba sa akin kung ako'y magbabasa ng salita ng Diyos? Of course. Sapagkat kung ika'y mananampalataya at hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, baka hindi ka makatagal. Maramdaman mo sa sarili mo, Kristiyano pa kaya ako? So, yun ang mga palatandaan kapag hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos. Isang umaga, paggising mo, iba yung pakiramdam mo. Parang yung pakiramdam ko, dating buhay ako, hindi ako Kristiyano. Pero kapag palagi ka nakatutok sa salita ng Diyos, may mga reminder yan. May mga salitang nag-i-encourage sa buhay natin upang magpatuloy na hindi tayo mag-give up. Amen. At ang pinakahuli, marka ng pagiging disipulo is loving. Mapagmahal o may pag-ibig. John 13:35, by this all will know that you are my disciples if you have love for one another. Kung kayo mang ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. So, love or pag-ibig, it is the badge of discipleship. Ang pag-ibig, ito ay tsapa, ito ay sagisag, ito ay palatandaan na ikaw at ako ay disipulo ng ating Panginoon. Kapag meron kang pag-ibig na ipinapahayag mo sa iyong kapatid, sa iyong kaaway, may pag-ibig. Nasabihan ka lang ng negative, magre-react ka agad, ay hindi ganun ang tunay na Kristiyano. Dapat nga, medyo haba ang pasensya natin. Pagbigyan na natin o ipagkatiwala natin sa Diyos yung mga ganong klase. Hindi yung sabihin pa natin, pasalamat ka Kristiyano ko. Kung hindi lang ako Kristiyano, may tama ka. So, hindi dapat ganun ang Kristiyano. Dapat may pag-ibig tayo sa kapwa, sa kaaway, sa hindi nakakaunawa sa atin. Kasi if you have love one for another, kung meron kayong pag-ibig sa bawat isa, malalaman nila kayo aking mga disipulo. So, ang tunay na disipulo ay yung nagtitiwala sa Panginoon ng buong puso. At hindi na tayo katulad ng dati na maikli ang pasensya pag nakarinig ng negative, madaling uminit ang ating ulo. So, dapat you are a committed and determined disciple of the Lord Jesus Christ. So, ang tanong ko sa pagwakas natin, masasabi mo ba sa hapong ito that you are a good follower or disciple of Jesus Christ? Kung ang sagot mo ay yes or hindi, sa hapong ito, sa lahat ng mga tumutok online, bago man o dati na, kung hindi ka patiyak dun sa mga pag-ibig ng Panginoon at kaligtasan na kanyang ipinapangako sa kanyang salita, I challenge you, sumunod ka sa maikling panalangin ng pagtanggap at ariin mo lamang itong panalangin na ito nagmumula sa iyong puso at ito'y i-confess mo sa ating Panginoon. Let us pray. Panginoong Yesus, muli po kami nagpapasalamat na ang iyong salita ang siyang nagpaalala sa amin. Kung kami tunay na tagasunod ninyo, dapat kami nagpapatuloy. Dapat meron kaming pag-ibig. Nais ko pong tanggapin ang lahat ng ito. Kaya't lumalapit ako, hindi ko po kayang gawin ang lahat ng ito at hindi ko rin kayang ligtas ang aking sarili. Kaya't sa oras na ito, binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat sa kaligtasan at ako'y naniniwala na sa oras na ito, si Jesus ay nasa aking puso na. At ako ngayon ay may pangako ng buhay na walang hanggan. At ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Salamat po sa iyong dakilang pag-ibig. Binago mo ang aking buhay ngayon at magpakailanman. Amen. Dalangin ko po,
ang mga tumanggap. Panginoon, akin pong pinagkakatiwala ang lahat ng mga taong tumanggap. Dalangin ko na patuloy ang iyong pag-ibig ay kanilang madama, ang kanilang buhay ay maramdaman nilang pagbabago mula sa loob, palabas. At pinagkakatiwala po namin ang kanilang buhay na maranasan nila ang iyong kabutihan at iyong dakilang katapatan. In Jesus' name we pray. Amen. So sa lahat po ng mga tumanggap, meron po kaming mga church, may mga churches kami sa may Pangsol, Mandasig, Candaba, Pampanga, malapit po dyan sa Dabsu University. Meron po dyan na sa kaharap niyan, andyan ang church, at meron din po kami sa Pansinaw, Candaba, at ang yung lingkod, ang siyang pong nagpapastor doon. 8 o'clock po ang gawain. Sa Mother Church, 7:30. Pagkatapos sa Sagapan, meron po kaming isa ring simbahan doon, yung mga malapit doon sa church nila Pastora Saralyn. Try to contact them at makibisita kayo sa kanila. Ang gawa nila is I think alas 8. So mag-text lamang po kayo o mag-comment lamang po kayo kung nagtatanong kayo ng lugar at meron pong sasagot para sa inyo. So sa hapon po ito, tayo dadako sa diwa po ng panalangin. Meron po ditong prayer request si Borgie Reyes at saka si Enchong, si Jade Marty Maglangke, healing sapagkat sila po ay may tama o kumbaga nga meron po silang stage COVID at saka po sinikit, ipag-pray na rin natin. So let us pray. Panginoon, kami po ay dumadalangin sa inyo sa oras na ito upang pasalamatan ka namin sa mabuting bagay na inyo pong patuloy na ginagawa sa bawat panalangin. Amin pong itinataas sa inyo. Ito pong mga kaluluwang ito, si Borgie Reyes, si Enchong, si Jade Marty Maglangke, maging sinikit. O Diyos, una po itong tatlong pangalan na ito na tinamaan po ng COVID. But we believe, Father, na ito po hindi po magdudulot ng masamang epekto sa kailang pangatawan. Subalit umaasa kami, nagtitiwala at nanampalataya, hawak po ninyong kailang buhay. Continue to strengthen them, magtiwala pa sila at manampalataya, alisin ang takot, pag-alinlangan, at sila o Diyos ay magtiwala sa inyo. Makakatawid din sila sa suliranin na kailang kinakaharap sa mga pagkakataong ito. We declare good health upon them, Panginoon, sapagkat yung sakit karamdaman inyo na pong inutusan na matanggal, mapawi, makancel, mawala na sa kailang pangatawan, bagos ang kalusugan at kalakasan ang siyang i-restore po nyo sa kaila. Salamat po sa mga medisinang dumali sa kailang pangatawan. Ito'y maging instrumento upang sila'y mabilis na makarecover, Panginoon. Ganon din po ang patuloy na pag-ingat kay Nikit. Salamat po, O Diyos, sa iyong proteksyon, your guidance, Panginoon, at bagaman siya makaring nag-iisa sa bahay o meron pong nagbabantay, alam namin kayo ang siyang magpapatatag sa batang ito at umasa siya, magtiwala. In a few days from now, uuwi ang kanyang magulang at kapatid na malakas, malusog at pinagpala. Salamat o Diyos sa protection mo sa buong taong aking mga nabanggit upang maranasan ang iyong kabutihan. Ganon din po si Tatang Resty, patuloy po namin itinatas sa kanyang buhay. Salamat o Diyos sa aming tatang na kung saan siya alamat ng Christ Ambassador, patuloy nawa humanga pa kanyang buhay upang makasama po namin sa iyong gawain. Salamat sa kalusugan na patuloy po niyong i-restore para sa kanya. Ganon din po Sister Divilacap, yung complete healing at yung biopsy na kanyang kailang pinatest. Naniniwala kami, Panginoon, magiging negative ang result nito at mawawala ang pag-alinlangan ng aming kapatid na ito. Lalo pa siyang magagamit sa iyong ministeryo at makita niya na mayroong isang Diyos na patuloy na tumutugon sa panalangin nila. We declare, O God, yung mabilis na recovery upang magamit o makapaglingkod pa sa BPC Church, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa hapong ito, maging kay Lydia Lalo Mauri, kay Marilyn Mangalus at Linton Calaw. Ito po yung mga tao na patuloy po namin binabantayan sa diwa po ng panalangin. Kasama na rin po si Randy Binuya. Salamat sa mga buhay ng mga taong ito na patuloy na dinudugtungan mo ang kailang buhay sapagkat hawak mo ang kailang buhay. Alisin ang takot, pag-alinlangan sa kailang puso, bagkus palitan nito ng pananampalataya at pagkakatiwala sa inyo upang malakaran, O Diyos, ang bagong buhay na inyo pong ibinigay para sa kanila. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Maging si Brother Manny Martin,
yung healing ng kanyang polyps. We declare, O God, na hindi na po siya dadako sa operation, bagkus yung mga gamot na ina-apply ay maging instrumento upang humilom, humupa, matanggal, mapawi, Panginoon, totally mawala na po, O Diyos, yung polyp sa kanyang ilong, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Patuloy mong patatagin ang pananampalataya ng kapatid na ito, na alam namin na medyo unusual sa kanyang pakiramdam ang kanyang sitwasyon. But we believe, O God, kayo po ang siyang magbibigay ng kapanatagan ng kanyang puso. Ganon din po, O Diyos, si Jonathan Tangkuangco, muli naman po siyang dadalhin sa hospital for operation. O Diyos, hindi po namin maintindihan kung bakit nakakailang bukas na po ang kanyang ulo dahil dinudugo, o hindi po namin alam kung anong nagiging suliranin. Father, we pray, O God, na tunay na matuldukan na rin po itong suliranin na problema ng batang ito. Bigyan mo na sapat na karunungan at kaalaman yung doktor na yon upang kanya na pong ma-finalize ang operasyon na yon at mabilis na recovery ang inaasahan po namin mangyari sa batang ito. Salamat po, O Diyos, sa iyong kabutihan at higit sa lahat sa mga financial provisions po ninyo, na hindi nyo sila pagkukulangin ng mabuting bagay. Naway makita po namin someday ang batang ito nagpapatotoo kung gaano kayo kabuti, O Diyos, sa kanyang buhay, maging ang buong pamilyang ito, mapalapit din sila sa inyo sa iyong gawain. Ganon din po, tinataas po namin si Carmel Sunga, yung anak ni Sister Angie, na kung saan meron po siyang suliranin, stress, Panginoon. Father, we pray na kayong siyang magbigay ng comfort, ng peace of mind, peace of heart, lahat ng mga takot sa kanyang pag-iisip, sa kanyang sarili, inyo pong pawiin ito, Panginoon, at patuloy na magtiwala, umasa sa iyo, at patuloy na manalangin, magbasa na yung salita, umattend ng fellowship upang malibang siya at ma-overcome niya ang lahat ng mga dinanas niya, mga pagsubok, Panginoon. Naway ang buong pamilya ito, makita po namin dumadalo sa iyong gawain. Ganon din po, salamat sa mga churches ng Christ Ambassador, yung main or yung mother, yung Gapan, yung BPC, yung upcoming churches, California, Guam, at saka Bangbang and Saudi Arabia. Patuloy po namin tinataas sa mga simbahang ito. Naniniwala kayo, Panginoon, kapag ito'y kalooban mo, na you will make a way upang mangyari na meron pang mga maitayong mga simbahan ng Christ Ambassador. Isang patunay na lalaki ang iyong gawain sapagkat kayo ang siyang Diyos na aming pinaglilingkuran. Salamat sa mga kapastoran, mga leaders na siyang umahawak ng bawat ministeryong ito. Patuloy yung pag-isay namin puso't diwa. Nasa ilalim po ng iyong biyaya. Magawa po namin ang lahat ng paglingkod na ito. Hindi nag-struggle. Bagkos we will just take our rest. I-enjoy po namin ang paglingkod upang hindi kami mag-struggle habang kami naglilingkod sa iyo pong ubasan, Panginoon. Ganon din, O Diyos, salamat sa mga aming ministry supporters, locally and internationally. We acknowledge, O God, your blessings upon them. Multiple blessings ang siyang maghari sa kanila. At maramdaman nila, bawat sentimo na itinatanim nila sa iyong gawain, O Diyos, yung mga kapatiran, local at international, maramdaman nila na ito'y malaking tulong, suporta sa mga operating expenses ng simbahan, Panginoon. Continue to bless them sa mga itinanim nila, O Diyos. Kilala po ninyo ang mga kapatid na nagtatanim ng mga higit pa sa aming inaasahan, Panginoon. Tunay na lalo pa ilang maranasan ng iyong kabutihan, pag-iingat, malakas at malusog na pangatawan, at pinagpalang buhay, mahabang buhay, upang patuloy po namin sila makasama sa iyo pong gawain, Panginoon. Maging covenant partners po namin sila, O Diyos. At ganoon din po yung aming sitwasyon, yung COVID. Salamat sapagkat unti-unti na pong napupuksa, unti-unti na pong naihinto, at alam na yung Panginoon, sa iyong mayamang biyaya, ito'y tuluyan na rin pong mapupuksa at mapapawi. Mawawala na rin po itong COVID na ito sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Mamuhay ng normal ang lahat ng tao, bumalik ang negosyo sa Pilipinas, Panginoon, at makarecover kami sa kawalan ng trabaho, manumbalik ang maraming mga negosyo mabuksan, mga kumpanyang mag-flourish pa, Panginoon, at kami na mga mamamayan mararanasan po namin ng kasaganaan, Panginoon, sa aming kapanahunan. Salamat, O Diyos, sa aming bayang Candaba. Unti-unti pong nagbibigay ng extraordinary support ng aming Mayor Maglangke, lalo-lalo na sa pabaksin, sa mga kapastoran, Panginoon, sa mga born-again churches, ay saksi po kami, Panginoon, kung paano mo ginamit ang aming Mayor Rene Maglangke. Salamat sa kanyang buhay, maging ang kanyang kasama sa leadership, Panginoon, ng bayan po ng Candaba. Salamat, O Diyos, lalo-lalo yung napipintong eleksyon, ito pong May 2022. Alam namin maraming lahat ang gustong nangako na maglingkod. Kilala po ninyo ang lahat ng mga taong ito.
Basang-basa po ninyo ang kailang puso at buhay, ang kailang mga layunin. Kayo, O Diyos, ang siyang tunay na tumawag sa lahat ng mga taong matitino, karapat-dapat na maglingkod sa iyo pong gawain. Kaya't salamat, O Diyos, na tunay na bibigyan mo kami ng leaders simula po sa presidente, vice president, mga senators, congressmen, board members, governors, vice governor, mayor, vice mayor, councilors, at lahat ng mga kandidato, Panginoon. Umaasa kami ang lahat nawa ang maging layunin nila ay tunay na maglingkod ng dalisay sa mga sinasakupan nila, Panginoon. Ganon din, O Diyos, nagpapasalamat kami sa lahat ng mga kapatiran na tumutok online at hindi man nabanggit ang kanilang prayer request. Subalit, O Diyos, nagdideklara ako lahat ng nakatutok online na tunay na abutin, katagpuin ang kailang mga panalangin. Ito may sa physical, sa financial, spiritual, anumang areas ng kailang buhay ay tunay na iyo pong katagpuin. Magtiwala kami at manampalataya, hindi man nabanggit. Father, we believe ang lahat ng ito ay magkakaroon po ng katugunan sapagat ito'y naniniwala kami at nanampalataya. Sasamahan mo kami, O Diyos, katatagpuin mo lahat ng mga misuliranin. Kaya't sa hapong ito, selyuhan po ninyo mga panalangin po namin at nakatitiyak kami ang lahat ng ito ay magkakaroon po ng kasagutan sa tamang panahon. In Jesus' name we pray all these things. Amen. Praise the Lord. So, hindi ko na po mababati ang lahat sapagkat napakadami. Ang masasabi ko lang, the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the unity of the Holy Spirit be with you all. Dahil kay Jesus, kayong lahat ay sukdulang pinagpala, lubhang itinangi at taimtim na minamahal ng Diyos. God bless you all.